Ito yung isang dahilan kung bakit ang ating mga Jetmatic ay panay umaandar pero kokonti naman yung nilalabas niyang tubig tapos aandar ulit siya. So ito yung kadalasang nagiging problema ng ating Jetmatic. So ang magiging solusyon natin dyan guys ay tanggalin muna natin yung saksak sa kuryente ng motor ng ating Jetmatic. And then i-drain natin yung kanyang laman dito sa ilalim. Hayaan muna nating maubos yung laman nitong tangke bago natin tanggalin itong kanyang pressure gauge. So kung mapapansin nyo guys, ayan, wala na hang laman itong kanyang tangke. Pero hindi natin alam, marami pang laman yan guys. Hindi matatanggal guys ang tubig niyan hanggat hindi natin pinasisingaw itong kanyang pressure gauge. So pagmasdan ninyong mabuti guys kung anong mangyayari kapag itong kanyang pressure gauge ay ating inilis. So dahan-dahan lang natin siyang pipihitin para hindi magka-problema yung kanyang mga thread. Kasi matagal na rin kasi naka-install itong aking Jetmatic na ito dito sa aking bahay. So kailangan sa pagtatanggal ay medyo alalay lang sa pagtatanggal or paghihigit nitong pressure gauge. Kasi may posibilidad guys na pag ibinalik natin ito ay magkaroon siya ng leak. Kasi nga minsan napapabayaan natin tong ating pressure gauge na kinakalawang. At yung kalawang na yun, doon nagmumula ang kanyang singaw. So ayan, kung mapapansin nyo guys, so ang dami pa ng laman ng tubig ng tangke na ito. Pero kanina nung idinrain natin sa ilalim, kung mapapansin nyo wala na siyang tubig. Nung natanggal natin itong kanyang pressure gauge, so ayan, bumulwak yung napakaraming tubig. So nagtataka lang ako, bakit kukunti pa lang yung nagagamit ko sa aking shower, aandar na agad yung kanyang motor. And then mapupuno agad. Tapos konti lang yung magagamit natin, naandar na naman yung motor. So ito yung kanyang dahilan. Wala na siyang hangin doon sa loob ng tangke. Marami siyang tubig pero walang hangin. So ang kailangan natin gawin diyan guys, i-drain natin lahat yung tubig, yung as in walang matitirang tubig diyan. And then pag naubos na yung tubig guys, ibalik uli natin yung kanyang pressure gauge. At ikabit natin yung kanyang mga wire. So bali ganun lang kasimple guys ang pag-repair nitong Jetmatic. Sa pagkakabit naman ng wire ng motor at yung wire na papunta sa saksakan ng kuryente, makikita mo naman yung manual dyan sa takip ng pressure gauge. Naka-indicate dyan, makikita mo dun sa loob nya. So ganun lang kasimple guys ang pag-repair nitong Jetmatic. So pagkayari niya natakpan natin, pwede na nating isaksak itong ating motor sa kuryente at hintay na lang nating umakyat yung tubig at para matimpla rin natin kung anong kailangan na pressure nitong ating Jetmatic. So bali kasi itong aking Jetmatic na ito, ang pressure nito ay 20, 50. Ganun lamang ang pressure ng aking Jetmatic para